Sa videong ito, tatalakayin natin ang aralin patungkol sa demand. Ano nga ba ang demand? Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyong nais at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. At sa economics, mayroon tayong tinatawag na batas ng demand. Ang batas ng demand ay nagsasaad na kapag mababa ang presyo, mataas ang demand. Ibig sabihin, kapag maliit ang halaga ng presyo, marami ang mga mamimili na gustong bumili o tumatangkilik sa isang produkto at serbisyo. At ganoon din, kapag mataas ang presyo, bumababa naman ang demand. So, ang dahilan dito ay bumababa ang purchasing ng mga tao o kakayahang bumili kung kaya't hindi na nila ito tinatangkilik or kung kaya't bumababa ngayon ang demand. Kung ilalagay natin sa ilustrasyon, ganito ang ugnayan ng presyo at ng demand. Kapag tumaas ang presyo, bababa ngayon ang demand. Kapag mababa ang presyo, tataas naman ang demand. Ganoon din ang ugnayan ng demand at ng supply. Kapag mataas ang supply, nangangahulugan ito na mababa ang demand, at kapag mababa ang supply, nagkakaroon ng mataas na demand dahil maraming mamimili ang nais bumili ng limitadong supply. Ngayon naman, may tatlong paraan upang ipakita ang konsepto ng demand. Una na dyan, ang tinatawag na demand schedule. Ang demand schedule ay isang talaan o talahanayan na nagpapakita ng inverse o dituwiran na ugnayan ng presyo at ng quantity demanded. Kung makikita natin sa ilustrasyon kanina, ang direksyon ng presyo at ng quantity demanded or ng demand ay laging magkasalungat. So, naririto ang hitsura ng demand schedule. Halimbawa, demand schedule para sa candy. Sa unang column, makikita natin ang talaan ng presyo nito, samantala sa kabila naman ay talaan ng quantity demanded. So dito, ipinapakita na kapag 5 piso ang presyo ng candy, ang magdademand dito ay 10 lang. Kapag 4 na piso naman, 20. Kapag 3 piso, 30. Kapag 2 piso, 40. Kapag piso naman ang presyo, may 50 magdademand nito. Samantalang kapag wala itong presyo or wala itong value, 0 lamang ang presyo, may 60 na quantity demanded. Kung makikita natin, nandito na ang aplikasyon ng batas na demand o pinapakita nito ang implikasyon ng batas ng demand kung saan habang tumataas ang presyo, mas lalong bumababa ang nagiging demand. Pangalawang paraan ay ang demand curve. Kapag sinabing demand curve, ito ay grapikong paglalarawan ng dituwirang ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ang ginagawa dito para lubusan nating makita agad, mas maging malinaw, ano ba yung nagiging galaw ng pagbabago ng presyo at ng quantity demanded, ang demand schedule ay ilalagay natin sa grapikong larawan. Paano nga ba ito ginagawa? So, simple lang ang pagpa-plot ng demand curve. So, ang gagawin lang natin, yung mga values sa demand schedule ay ilalagay lang mismo natin dito sa graph. So, ang mangyayari sa y-axis, doon natin ilalagay, itong y-axis na to, dyan natin ilalagay yung value ng presyo. So, sa kaninang demand schedule natin, ang ating mga values ay 1, 2, 3, 4, at 5. Ayan yung value sa presyo. Samantala, dito naman sa x-axis, ang ilalagay naman nating values dito ay ang values ng quantity demanded o ng QD. So, dun sa schedule natin, meron tayong 10, 20, 30, 40, 50, at 60. So, ang susunod na step dito, kapag na ilagay na natin yung mga value sa x and y axis, ang gagawin na natin ay hahanapin na natin kung saan magtatagpo ang value ng presyo at ng value ng quantity demanded. Halimbawa, dun kanina sa demand schedule, ang magkatapat ay 5 piso at ang value ng QD na 10. So, ang gagawin lang natin, hahanapin natin kung saan magme-meet ang lines nila. So, dito
point yon. So, next naman, 4 at saka 20. 4 at saka 20. Dito sa part na to, magtatagpo ang 4 at 20. 3 at 30 naman dito. 2 at 40 naman dito. And 1 and 50 naman dito. And lastly, 0 at 60. So, dito naman yung point niya. And last step, para mas makita natin yung galaw or ugnayan ng presyo at QD, i-connecta lang natin yung mga points na na-plot natin. So, ganun lang kasimple ang paggawa ng demand curve. Makatuwid, kung gagawa natin ng demand curve ang demand schedule kanina, ganito ang kalalabasang itsura nito. At sa pangatlong paraan ng pagpapakita ng konsepto ng demand, mayroon naman tayong tinatawag na demand function. Ang demand function ay matematikong pamamaraan na nagpapakita ng magkasalungat na ugnayan ng presyo at ng quantity demanded. So, ginagamitan natin ito ng formula na QD equals A minus B times P. Ito ay isang equation na nagpapakita ng demand function at ang formula sa pagtutuos ng quantity demanded at presyo. So, ito yung ginagamit sa pagtutuos ng quantity demanded at ng presyo. Lagi din natin tatandaan na ang QD o quantity demanded ay tumatayong dependent variable at ang presyo naman ay independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang QD sa pagbabago ng presyo. Kapag nagbago ang presyo, magbabago din ang value ng QD. Para lubusan nating maunawaan, talakayin natin kung paano ito tinutuos. So, narito ang bahagi ng formula, mga kahulugan ng variables sa formula. Ang QD ay nangangahulugang quantity demanded, ang P naman ay presyo, ang A naman ay nangangahulugang intercept, kung saan ito ang bilang ng QD kapag ang presyo ay 0. Kung babalikan natin ang demand schedule kanina, ang QD na katapat ng presyo na 0 ay 60. Ibig sabihin, ang value ng A or ng intercept ay 60. Paano naman kinukuha ang slope? Ang gagawin lang natin, re-refer lang tayo sa demand schedule na given and then titignan lang natin ano ba yung nagiging interval ng values ng QD at ano ba yung nagiging interval or pagbabago ng values ng presyo or ng P. So, sa given schedule natin or demand schedule, so from 60 magiging 50, from 50 magiging 40. So, makikita natin na ang interval kada row ay 10. So, kaya ang ilalagay natin, B is equals to pagbabago ng QD. Ang magiging value ng pagbabago ng QD ngayon ay 10 since yun yung nagiging interval. While yung pagbabago naman sa presyo, kung makikita natin from 0 magiging piso, from piso magiging 2, from 2 magiging 3. Yung difference or yung interval kada row ay isa lang. So, kaya ang ilalagay natin sa pagbabago ng presyo ay 1 lang. So, gawin lang natin simplify 10 divided by 1. Ang sagot ay 10. So, yan ngayon ang magiging value ng slope or ng B. So, after natin matukoy yung value ng A or ng intercept at ng value ng slope or ng B, ngayon naman, subukan nating alamin ano ba ang magiging value ng QD kapag ka ang presyo ay 5 batay doon sa demand schedule na pinakita natin kanina. So, ang gagawin lang natin, once na meron na tayong given, ang next step ay isubstitute ang given or values dito sa variable sa formula. So, kopyahin lang muna natin QD equals A, ang value ng A ay 60. Kopyahin yung sign. Ilagay ang value ng B, which is 10. And then, since magmumukhang 105 ang value ng B at P kapag pinagtabi, so ang gagawin natin, ilalagay natin sa open and close parenthesis si 5. So, para obvious din na multiplication ang magiging operation doon at magkabukod silang numero. So, ngayon, kopyahin lang muna natin si QD equals 60. Apply lang natin yung PEMDAS rule dahil natin itong dalawang may parenthesis and then multiplication operation. So, 10 times 5. Ang sagot ay 50.
And then, simplify na lang natin. 60 minus 50, ang sagot ay 10. So, kapag ang presyo ay 5 piso, ang quantity demanded ay 10. Paano naman kapag value na ng presyo ang nawawala? So, may dalawa akong paraan na ginagamit para tukuyin ang value ng presyo. So, una, ang long method, kung saan ang formula na ginagamit ko ay QD equals A minus B times P pa rin. Samantala, sa short method naman, ang ginagamit kong formula ay P equals A minus QD divided by B. Unahin muna natin gamitin ang long method. So, ang gawin lang natin, substitute lang natin itong mga given sa variables na nasa formula. So, QD, 50, A, 60, minus B, 10, and then kopyahin lang muna natin yung P since wala pa siyang value. So, susunod, kailangan nating ma-transpose ang negative 10P sa kabila para ma-solve natin ang equation or para makuha natin ang value ng P. So, ganito lang muna gawin natin. Negative 10P, pagka nilipat sa kabila, magiging positive 10P equals, kopyahin muna natin sa 60. Si positive 50, ilipat sa dating pwesto ni negative 10P. From positive, magiging siyang negative 50. So, after nyan, simplify lang muna natin. 60 minus 50, ang sagot ay 10. And then next, kailangan na natin i-cancel out si 10 dito para matira na lang yung variable na P. So, ang gagawin natin, divide both side by 10 or yung value na katabi ni P para ma-cancel out ito. So, pag na-cancel out na natin, simplify lang ulit. 10 divided by 10, that would be equal to 1. Meaning to say, ang presyo ay piso kapag ang quantity demanded ay 50. So, tignan natin kung may parehong sagot kapag ginamit natin ang short method. So, sa short method, kopyahin natin si P equals A, 60 minus 50, yung QD natin, divided by 10, yung slope natin. So, solve natin. 60 minus 50, 10. Kopyahin natin yung 10 sa baba. And then, P is equal to 10 divided by 10. Ang sagot ay 1. Piso pa rin. So, meron tayong same answer.